Ang problema ng device na to ay ang kanyang analog stick. Siya nga pala ang model nito. Again. Magandang araw po muli mga kabayan natin na taga-subaybay ng ating konting idea. Ngayon ay meron na naman tayong panibagong device na kailangan gawin. So, ang problema ng device na to ay ang kanyang analog stick. Siya nga pala, ang model nito ay Nintendo Switch Lite. Ito yung latest model ngayon. So, kung makikita nyo naman yung analog nya, medyo wala na yung pinaka-stick nya rito. Subukan natin palitan ng bago. Itong spare part na to, first time ko magpapalit, titingnan natin kung compatible yung Nintendo Switch na luma. Tapos ilalagay natin sa Nintendo Switch Lite. So, tingnan natin kung pareho sila ng spare part, kung gagana ba. So, simulan na natin. Nabuksan ko na nga pala yung mga screws kanina kasi naisip ko na i-vlog ko to kasi total, bubuksan din naman. So, yun, kaya nabuksan ko na. Yung mga screws lang naman dito dalawang plus screw. Tapos yung Y screw natin dito, 4. Tapos isang screw dito. So, meron siyang dalawa pala dito sa taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, meron siyang 8 screws bago mo siya ma-access. So, ayan po yung loob ng Nintendo Switch. Ito naman yung kanyang loob. Ito ang pagkakaiba niya sa lumang Nintendo. Ito kasi more on portable device siya. Pwede mo siyang dalhin kahit saan. Pero ang pinagkaibahan nila, yung sa lumang Nintendo, ito kasi hindi mo na siya pwedeng i-connect sa TV. More on portable na lang talaga siya. Di katulad nung isa, pwede mo siyang ikabit dun sa TV natin. Basta meron kang dock station. So, yung dock station na yun, magko-connect mula sa dock station, ipapatong mo yung Nintendo Switch. Tapos may HDMI cable na yung dock station nya. Okay, so ito more on portable, kahit saan dali mo. Pero hindi mo na nga lang siya ilalagay sa TV. So, ang sira nya, nandito. Dito tayo magtatanggal. Tatanggalin natin tong buo. Hindi katulad kung left ang nasira, itong board lang ang matatanggal natin kapiraso. Pero kasi nandito siya, obligado tayong tanggalin natin lahat yan. Itong metal bracket, saka itong motherboard niya. Isa na natin. One. Tingnan natin kung ilang screw. 1, 2, 3. Tatlong nga lang ba? 1, 2, 3. So, parang tatlong screws lang. So, tulad nga ng sinabi ko, live to. Ngayon ko lang ulit ito mabubuksan. Kasi nga since bago to, hindi pa gaano kami nakaka-receive ng ganito. Yun, 4. Ang na-experience lang namin lagi mabuksan is yung luma. Ayan. Pero syempre, bago ko naman to binuksan, inaral ko muna lahat. Hindi ko naman i-share sa inyo kung hindi ko pa siya na-experience. At sa Nintendo kasi, halos parehas lang yung mga location ng screws nila. Kaya medyo memorize ko pa rin. Pati itong mga connectors na to. So meron tayong 4 na screws na tinanggal para matanggal tong bracket na to. Next naman natin tatanggalin ay itong
CPU heatsink nya. So ito yung pinaka-pan ng ating Nintendo Switch. Maliit lang. Tanggalin natin yung tatlong screwdriver na screws dito na nakakonect sa ating heatsink. Ito medyo dry na siya. Yung pinaka thermal paste niya dry na. Kaya napakadali na nitong mag-init. Yung iba pinapalitan yung thermal paste para maiwasan yung overheating. Ito kasi masyado na siyang dry. Ayan. Although meron sa loob, sa gitna medyo basa-basa pa. Papalitan na lang natin yan para sigurado iwas overheat. Saan natin ang ilaw para maliwanag. Ito ang dalawang screw sa USB-C port natin. Pare-parehas lang yung sukat ng screws nya. So ito lang yung naiba, itong kulay parang gold na to. Yung location lang naman yan dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sa video yan, pwede nyo gamitin yung video natin palatandaan. So iwasan nyo magkamali kayo ng kabit ng screw kasi baka bumaon sa LCD yan. Tanggalin muna natin lahat. Tignan nyo guys, napakabilis magtanggal ng screws kapag may gamit kayo na ganito. Ang dami-dami nito. Pag binano-mano nyo yan, medyo kakain pa ng oras. Galing na natin yung connectors nyo. Ito yung game card reader nya. Game card reader niya. Dito natin sinasalpak yung mga game card. Ito napakaselan din ito kapag nagkamali kayo ng insert ng game card. Yung mga pin sa loob niyan pwedeng maputol. Pag naputol yung isa, hindi niya nababasahin yung game card nyo. Minsan nare-repair siya pero minsan pinapalitan na siya ng buo para sigurado. So in-order na lang ito. Game card reader. Ito yung pinaka sa LCD nya at saka LCD connector at saka touchscreen. So i-ready lang natin. Tanggalin ko tong isa. Speaker nya to eh. Ayan na. Kaya mas lamang kapag technician, mas lamang yung medyo mahaba ang kuko. Kasi madali nilang nakukuha yung mga ganito, mga clip. Ito yung battery connector nya. So tanggal na natin yung CPU pan na lang nya, tsaka yung mga connectors. Ito kasi, yan, matatanggal na to. Yung mga screw na yan, hindi na natin tatanggalin yan. Kasi sa speaker yan. Ito na lang, yan mga yan. Ito na yung pinaka-analog slot, analog cable nya. Dito nakakabit. Dito sa port na yan. Galing na natin. Isang buo na natin tinanggal. Ito naman yung sa CPU pan nya.
APU pan niya yan. Yung pinaka graphics niya, siya yung nagpapalamig. Ito yung umiinit kasi yung nasa loob nito. Dahan-dahan lang kayo sa pagtatanggal ng mga ganito, ribbon cable. Kasi yung port niya napaka-sensitive, lalo na pag ilalagay nyo na siya pabalik. Sa gilid nyo lang siyang babaklasin. Ayan. Ito naman, yung speaker niya, iangat nyo lang yan. Kasama na siyang lalabas. Yan. Okay. And next. Huwag nyo muna iangat. Baka may nakakonect pa sa likod niya. Pag wala na, clear. Okay. Yun, pwede nyo na siya iangat ng buo. So, ito yung main board ng Nintendo Switch Lite. Ang pagkakaiba ng Nintendo na motherboard, sa ganitong position niya, ganito halos ang itsura, pero may mas mahaba pa rito. Meron pa siya ritong additional board. Ang ginawa naman nito kasi sinama niya na yung controller dito sa kabila. Yung sa Nintendo Switch na old model, ganito lang siya. Tapos may cling dito. Halos parehas din ng style ng lagay ng pinaka video chip niya. Nandito din sa lokasyon na to. Pero ito kasi detachable, hindi na nakakabit, hindi naka-built-in dun sa sa Nintendo. Ditanggal 'yon. Yun yung pagkakaiba niya. Tabi muna natin. Ngayon na-access na natin yung gusto nating palitan, yung pinaka-analog niya. Yan. So, tingnan natin, i-comparison natin kung compatible ba. Okay guys, so parehas naman. Walang pinagkaiba, yung kulay lang. So pati dito, magkaiba. Pero subukan pa rin natin. Ito kasi ang original. Ito yung in order lang. Yung haba ng kable, parehas lang din naman. Okay. So proceed tayo. Kabit na natin itong pinaka niya, rubber. Ito yung nagtatap dun sa ating board. Ingat, merong spring yan. Make it sure nakakabit, tsaka yung spring. Okay, may guide naman siya. Ito, yung uka niya para dito. Kaya pala hindi napasok kanina. Next, ilagay na natin yung board natin ulit. Ayusin lang natin to.
ito medyo, ang pagkakabit nito medyo maselan. Kaya doble-doble ingat talaga pag magkakabit na kayo ng mga connectors. Huwag nyo kakalimutan i-attach yung speaker. Kabit muna natin para hindi siya mag-loose. Mahirap kasi pag baklas-baklas bago natin ikabit yung mga connectors. Kabit na natin itong controller, yung pinaka R2 ba yan. Okay, nakabit na natin yung isa, naputol yung video. So ulitin ko, itong pinaka mga ribbon cable na to, mag-iingat kayo tuwing magkakabit kayo niyan. Kasi itong mga pins na nandito sa loob, kapag nagkamali at nauna yung kabila, tapos may nadali siyang pins, pwedeng maputol yung pins na nandun sa loob. Kaya iingatan nyo siya. Natin. Okay. Ito yung sinasabi ko, nauuna yung kabila. Yan, dapat sabay sila palagi. Huwag nyo pupersahin pumasok to sa loob. Kasi pag naputol yung pins na napakaliit, sigurado palit na tayo ng port na ganito. Kasi magmamalfunction na yung touch nyan. Okay, secured na. Pag secured na, ilock na natin. Yan. Yan siya. Kasi once na magkamali tayo dyan, sira ang ating trabaho. Next, palitan naman natin, kabit na natin yung mga ibang spare part. Unahin natin itong game card reader. Okay, dali pala. Yung ating kinabit na analog, bago ang lahat. Yan. Kung makalimutan pa natin itong ay sinadya natin. Okay. Sunod naman ang ating hawak ba ako ng hawak ko sa game card na yun? Ito muna. Mahirap na kasi pasok itong connector ng video card pan natin. Okay. Nakakabit na natin lahat. Sunod, ito na yung last. Yan. Pag insert nyan, hindi ko naman siya, hinahayaan ko lang siyang mag-insert sa loob. Lagyan na natin ng mga screws. Napakarami niyang screw, kaya magsasawa kayo nito. Kung gusto nyong mag-aral ng mga device kung paano mag-repair, so magsimula na kayo ng mahabang pasensya. Yung iba napakaraming screws. Okay, tapos yung ating pan, papalitan na natin to para sigurado.
Tuyo na siya. Grabe siguro yung maglaro yung ano nito. Ayan ito. Talagang gamer talaga. Gamit na gamit. Sulit kumbaga. Yun naman talaga yung purpose kaya bumili tayo ng game console. Para mag-enjoy at sulitin natin. Ayan, libre maintenance na siya. Pinalitan na natin ng thermal paste. Sabit na natin itong mga antena niya. Make sure lang nakakabit na yan kasi pwedeng ito yung sa wifi niya. So magiging weak signal yung wifi natin pag hindi siya naka-attach maigi. Pwede na natin ibalik yung battery. Kasi siya talaga yung mauuna. Hindi natin pwedeng mauna itong cable papunta dito sa kabilang controller. Okay, naka-attach na. Click na lang natin. Ito, dadagdagan na lang natin dito ng thermal paste. 21 na kasi. Dapat yung good quality na thermal paste ilalagay natin dito. Kasi pag normal thermal paste lang siya, madaling matuyo. May nabibili niyan, medyo mahal nga lang. Napaka-konti ng laman. Ang presyo nun mga nasa siguro sa peso mga 500 to 600 real pesos. Thermal paste lang yun, napaka-konti lang. Tingnan nyo kung gaano siya tuyo-tuyo lang. Tingnan nyo. Hindi mo na mahawakan, dapat parang ano siya, parang clay yan dapat eh. Pero sobrang tigas niya na. Ilagyan na natin dito kaya okay. Proceed na tayo. Yung iba pa palang screw, ilagay na natin bago magkalimutan. Dalawa sa USB connector na USB-C. Tapos meron pa ba tayo dyan nakalimutan? Yun, isa pa. Itong isang kulay na kakaiba dito yan, para kasama siya sa dito sa ating metal shield. Iwasan yung magkapalit-palit tayo ng mga screws kasi pag nailagay nyo yan sa ibang slot, baka may tendency nyan babaon sa LCD nyo. Pag bumaon, syempre magkakaroon ng lamat yung LCD nyo, mababasag. Kaya double check nyo.
Meron pang natirang isa. Pag technician ka nga naman, kung di kulang may sobra. Ano ho talaga yung mga technician na professional. Pero syempre, hanggat maaari, iwasan natin yung sobra at kulang. Kaya maaari, kung hindi tatama rin, talagang i-separate ng maayos pagkatanggal natin sabon. Para naman kompleto, sakto, walang labis, walang kulang pag binalik natin. Konting linis, okay? Just na yan. Sana gumana na siya. Maging compatible at nililinis ko lang para sakaling gumana, tuloy-tuloy na. Malalaman natin yung resulta niya pag binuksan na natin. Isang ko lang sa windows itong casing. Bakit kasi ulito din sa pan. Yan. Grabe, gamit na gamit to ah. Sulit na to, kota na kumbaga. Turog na yung back casing niya eh. Pero sabi kasi ng client, kung ano lang daw yung sira, yun lang. Analog lang yung gusto niyang palitan. Yung top niya mahirap ikabit dito, yung clip. So, kailangan nakakalip siya para hindi mumanga. Bago ang lahat, testing muna natin bago natin ikabit yung mga screws. Buksan muna natin. Okay. Dapat ganyan, gagana siya ha. Hindi yung pagkatapos natin buksan, hindi na gumana. Nakakatakot yan. Okay. So sa pagtetest ng mga buttons, controller, analogs, punta tayo sa settings, controllers and sensor. Dito makikita natin yung iba't ibang settings. Itong controller updates na to, itong updates controller na to, gamit na gamit yan para dun sa old model na Nintendo Switch. Kasi yon detachable. Pag bagong binili mo, dapat i-update mo siya dito sa controllers. Tapos test na natin yung input nya, yung mga buttons nya muna. Okay, down, analog. Okay, ulit, up, down, left, right, analog, ZL, L, R, ZR, R. Okay, yun yung kinabit natin. R trigger siya ng analog stick, gumagana siya. So success yung plus, negative. So success yung ginawa natin. Bukod pa dyan, kailangan na natin i-test yung pinaka motion nya. I-end na natin to. Punta na tayo. Yung touchscreen working properly naman eh. Kung gusto nyo rin i-touch sa inyo, kung gusto nyo i-try, pwede nyo rin subukan yan. Doon naman tayo sa analog stick nya, calibration motion nya. Ayan. Calibrate. Press down. Then itong plus na to, dapat pag minove nyo siya ng right, babalik siya sa gitna na naka plus sign. Yan. Kasi pag nandyan yan, bumalik, ibig sabihin hindi siya nakakalibrate maigi. So i-move right nyo siya, ipa-follow nyo tong guhit na to papunta sa right, then bitawan nyo. Yan. Pag gumanyan siya, bumalik sa gitnang gitna, okay yung analog stick natin. Pero i-calibrate pa rin natin. Sabi niya, calibrate, press X. Calibrate, yes. Yan. So, ipapollow nyo lang tong arrow na to.
Okay, tawan nyo, release. Kailangan pumunta sa gitna. Isa-center nyo lang sa green. Okay. Then, yung turn nya. Okay. Calibration complete. Okay. Bumabalik na sa gitna. Next, yung kabila naman. Na-recommend natin sa client na palitan na itong left side niya, pero ayaw niya muna. Mukhang okay naman. So, hindi na natin kakalibrate. Kasi mukhang parehas din naman siya. Ito lang kasi bago siya. Kaya kinalibrate natin. Okay. Balik na tayo. So, yan. Alam nyo na kung paano mag-calibrate ng analog sticks natin. Pati yung calibration ng motion controls. Basta pumunta lang kayo sa settings. Then, scroll down nyo lang. Piliin lang natin yung controllers and sensor. Tapos, scroll down ulit. So, dito nakapaloob yung mga update controller, calibration ng control sticks, calibration motion, tsaka yung mga test na mga buttons kung nagmamalfunction. Dito lang din natin pupuntahan. So, ang ginawa natin, calibrate motion. So, nakita nyo na nga sa video. So, successful yung ginawa natin. Pwede na tong kunin ni client. Kabit na natin yung screw para sa final nya. Pa-close na natin. So, yun po yung vlog natin today. So, success. Nag-match yung spare part ng old Nintendo analog sticks dito sa ating Nintendo Lite. So, kung kayo ay may sira ng analog stick sa inyong Nintendo Switch Lite, pwede kayong bumili ng spare part kahit na parehas lang siya ng analog Nintendo old model natin. Paka-importante sa tools na to itong Y screw na to, yung Y tip. Kasi kung wala kayong Y tip, di nyo siya mabubuksan. Kung gagamitan nyo siya ng ibang tools, malo-lost thread nyo lang, masisira nyo lang yung casing nyo at saka yung screws. So, bumili na rin kayo kung nagbabaklas kayo. Y tip siya ang tawag sa kanya, Y tip. Okay, so ayan po. So, ang resulta ng ating analog replacement, successful. So, kung nagustuhan nyo po ang ating video, maaari lamang po na mag-subscribe kayo at i-like at pakiclick na rin po ang ating notification bell button para sa ating updates na mga videos na i-upload pa natin. Once again, maraming salamat. At kung kayo man ay gumawa, ay naway mag-successful po kayo sa ginawa nyo. Okay po, maraming salamat.